Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating sa may puno, ay inilapat ni Clea ang kanyang kamay, kasabay ng pag-usal ng orasyon. Makalipas lang ang ilang segundo, ay meron ang nagbukas na kulay asul na portal. Agad na akong pumasok. Nakasunod naman sa akin si Tingting, bago si Rene at Clea. Pagkapasok lang namin ay agad na ring nagsara ang portal. Naroon na kami sa isang masukal na kagubatan, pero hindi iyon madilim dahil ilan sa mga bato ay nagliliwanag, pati na rin ang ibang mga bulaklak. Iba't ibang huni rin ang maririnig. Hindi ako sigurado kung ibon ba o kung anong hayop. Hanggat maaari, huwag kayong magsasalita. Matalas ang pandinig ng mga nilalang ng kabilang mundo. Mas madali nilang mapapansin kung isang mortal ang nagsasalita. Wika pa ni Clea. Tumango lang kami ni Tingting at dahan-dahan na sa pagsunod kay Clea. Nasa pinakalikuran naman namin si Rene. Clea, gaano pa kalayo dito ang hardin? Tanong ko pa sa kanya. Baka kalahating oras pa nalakaran. Ha? Bakit dito ka nagbukas ng portal? Ang layo pa pala. Hello, I'm Clea, di ba? Wanted sa kaharian ng Avalon? Sa tingin mo, pwede akong basta na lang magpakita sa front gate ng kaharian? Nasa likuran tayo banda ng kaharian. Magbabackdoor tayo. May mga madadaanan tayong kuweba at masukal na bahagi. Sa likuran din tayo ng hardin dadaan para hindi tayo agad mapansin. At sana lang walang nagliliwaliw ng mga kawal sa mga oras na ito para hindi tayo mapasabak sa gulo. Sumabat naman si Tingting. Naku, Kuya Lino, ang hirap pala kapag wanted ang kasama mo. Sabi ko naman, wala rin tayong pagpipilian kaya sige na lang. Patuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa may malalaking ibon ang dumaan sa uluhan namin patungo sa unahan. Masyadong mababa ang lipad noon na tila tumitsyempo na makasaklot. Kaya magkakasabay kaming dumapa. Clea, ano yun? Naku Lino, buwitri yun ang kabilang mundo. Ha? Bakit kakaiba ang itsura ng mukha? Para ring naaagnas na. Oo Lino, ganyan ang kahihinat na ng mga nilalang na hindi pinapahintulutang makapasok sa kaharian. Kapag nasa loob ka kasi ng teritoryo ng kaharian, ay kasama ka sa mahikang inilagay para sa mabuting kalusugan. Kaya halos wala kang makikitang diwata na may sakit. Maging ang pananatiling bata ng itsura ng lahat ay napapanatili rin hanggang sakop ka ng mahika at bendisyon ng kaharian. Regalo kasi iyon ni Inang Kalikasan sa amin. Kapag mga isinumpang nilalang o mga isinumpang tribo ng diwata ay hindi nakasama roon. Lalo na ang mga mapinsalang nilalang na nasa labas na ng kaharian. Iyon ang dahilan kung bakit iba ang itsura ng mga nilalang sa labas ng kaharian. Kuya Lino, mukhang kailangan na nating lumaban. Papabalik na ang mga ibon. Wika pa ni Tingting. Nakita kong dumampot na ng mahabang kahoy si Rene. Sabi naman ni Clea, Lino, walang gagamit ng kapangyarihan. Agad naman akong naglabas ng itak at humanda na. Laking gulat namin noong makitang tatlong malalaking buwitre iyon. Namumula ang mata at tila naglalagas ang mga balahibo. Maghiwa-hiwalay tayo. Clea, magsama kayo ni Tingting. Rene, maghiwalay din tayo. Mabilis kaming tumakbo sa magkaibang direksyon
dahil mahihirapan kaming lumaban kung magkakalapit at sabay-sabay naming haharapin ang tatlong malalaking ibon ng kabilang mundo. Mabilis akong tumakbo at naghanap ng mga puno na maraming sanga. Bago pa ako makarating sa isang puno na nakita ko, ay nauna na sa akin doon ang malaking ibon. Naloko na. Bulong ko pa sa aking sarili. Panay ang lingon ko sa kaliwat kanan sa paghahanap ng makukuberan. Bago pa ako makaisip ng gagawin, ay tumalon na iyon mula sa sanga ng puno at tumalon patungo sa akin. Mabilis naman akong gumulong pagilid, pero kakabangon ko pa lang ay nakita kong papabalik na agad ang nilalang na iyon. Masyadong mababa ang lipad niya at nakabuka ang pakpak. Kung hindi man ako matuka o masaklot ng kuko, ay sigurado namang tatamaan ako ng malapad niyang pakpak. Dahil sa malaki nga iyon, kahit pa salubungin ko ng itak ay duda akong mapipinsala ko kaagad. Pinilit kong makatakbo ng mabilis habang nakasunod sa likuran ko ang ibon na iyon. "Kuya Lino! Kailangan namin ng backup!" Sigaw pa ni Tingting. Sabi ko naman, "Tingting! Ako rin! Kailangan ko rin!" Wika ko pa habang patuloy sa mabilis na pagtakbo. Gigil na akong gumamit ng kapangyarihan pero hindi pwede dahil masisira ang plano namin kapag ganun. Baka bigla pa kaming salakayin ng hukbo mula sa kaharian ng Abalon. "Ting! Diskartehan nyo na muna yan! Busy pa ako!" Nakita ko rin si Rene sa unahan na tumatakbo ng mabilis. Sa kakatakbo namin ay nakarating kaming apat sa gilid ng isang talon. "Clea, bakit hindi mo pa rin ginagamit ang kapangyarihan mo bilang diwata?" Tanong ko pa rito. Sabi niya naman, "Walang gagamit ng kapangyarihan, di ba? Kasama ako roon." "Papaano tayo nito? Hindi mo ba kami maililipad pa ibaba?" Tanong ko pa sa diwatang gala. Pero imbis na sagutin ako noon, ay sinabi lang na, "Lino, magkita na lang tayo sa ibaba." Sabay dive pa ibaba ng talon. Agad na ring sumunod si Rene. "Kuya Lino!" Wika pa ni Tingting pero wala siyang naidugtong. Nakita ko, papasugod ng muli sa amin ang mga buwitre, kaya tumalon na ako. "Ting! Talon na! Huwag mo na pag-isipan!" Wika ko pa, sabay dive ko na rin. Hindi ako sigurado kung gaano kataas iyon o kung gaano kalalim ang tubig sa ibaba. Pero kahit papaano, ay may tiwala naman ako kay Clea na hindi siya tatalon kung hindi sapat ang lalim ng tubig sa ibaba. Pagkatalon ko ay nakita ko, tumalon na rin papasunod si Tingting. Dahil sa taas noon, kaya noong bumulusok kami sa tubig ay malalim rin ang aming kinalubugan. Pagkalutang ko ng ulo ko ay buong lakas akong suminghap ng hangin. Naubos talaga ang naipon kong hangin sa baga. "Tingting! Tingting! Nasaan ka?" Tawag ko pa rito nang biglang may humawak sa balikat ko. "Shh! Huwag kang maingay, Lino. Kaya nga tayo tumalon para matakasan ang mga ibon. Tapos mag-iingay ka. Di mahahanap rin nila tayo dito sa ibaba. Huwag kang mag-alala. Nakasunod si Rene kay Tingting." Dahan-dahan na kaming lumangoy ni Clea papunta sa mababaw na bahagi. Saglit kaming naupo doon para makapagpahinga. Ilang saglit pa ay nakikita ko ng papalapit na rin sa kinaroroonan namin sina Tingting at Rene. Sabi ko naman, "Patay tayo nito, Ting. Siguradong lalamigin tayo." Sabi naman ni Clea, "Huwag kayong mag-alala. Malapit nang uminit ang katawan nyo." "Ha? Bakit? Paano mo nasabi?" Tanong ko pa rito. "Kasi papabulusok na paibaba ang mga buwitre. Hindi malayong makita na nila tayo uli. Isang mahabang habulan na naman ito." Sabay-sabay kaming napatingin sa unahan. Dinig namin ang masakit sa tengang paghuni noon, kasabay ng tunog ng pagaspas. "Tara na,
Kitang-kita mula sa itaas ang kinaroroonan natin. Wika pa ni Clea at agad na kaming nagtayuan. Tinungo namin ang direksyon kung saan may mga puno para bahagya kaming maikubli. Clea, nasaan na tayo nito banda? Lino, sa tingin ko, papalayo na tayo sa direksyon ng kaharian. Ha? E di hindi na talaga tayo makakarating sa hardin? Huwag kang mag-alala, Lino. Hahanap tayo ng paraan. Kailangan lang muna natin matakasan ang mga buwitring ito bago natin hanapin ang daan paikot para makabalik tayo sa direksyon ng likuran ng kaharian. Kahit naririnig namin na paikot-ikot sa malayo ang buwitre, ay patuloy lang kami sa dahan-dahang paglalakad hanggang sa marating namin ang bahaging wala ng mga puno. May mga talahib naman at mga bulaklak, kaso hindi kami maikukubli noon. Lino, kailangan mabilis natin marating ang kabilang bahagi kung saan meron na uling mga puno. Dahil kung magtatagal tayo sa patag na iyan, hindi malayong mamataan tayo agad ng mga ibon na yun. Mahabang paliwanag pa ni Clea. Ano, Ting? Handa ka na? Tanong ko pa kay Tingting. Oo, Kuya Lino. Tinanguan ko na si Clea at Rene, tapos agad na kaming tumakbo ng magkakasabay sa pinakamabilis na aming makakaya. Nakalampas lang kami sa kalahati noong kapatagan nang muling humuni ang mga ibon sa itaas lang namin. Pero mataas pa iyon masyado at nilampasan lang kami. Humanda kayo sa pagbabalik ng mga iyan, wika pa ni Clea. Binunot na naming muli ang aming mga itak at nakatingin na sa itaas habang tumatakbo. Huwag tayong magdikit-dikit, wika ko pa, kaya magkakahiwalay na kami ng direksyon. Kung noong naroon pa sa may ilang mga puno ay nahirapan na nga ako, mas lalo na tuloy sa patag. Nakakailang gulong na ako para makailag. Sa katagalan ng palihis-lihis na takbo, ay parang nagkukrus lang ang landas naming apat. Kaibigan! Tulong! Sigaw pa ni Rene at nakita kong papasalubong na siya sa akin. Doon na ako nakaisip ng paraan. Rene! Salubungin mo ako! Tapos biglang lihis! Dito ka sa kaliwa ko, ha? Sa kanan naman ako! Sige, Lino! Sagot naman ni Rene na panay ang lingon sa likuran habang tumatakbo papasalubong sa akin. Noong halos magbangga na kami, ay doon na ako sumigaw. Ngayon na! Tapos biglang lumihis si Rene. Ako naman ay tumalon ng padayo upang sumalubong sa buwitring humahabol sa kanya. Dahil sa hindi naman ako noon nakita dahil nakaharang si Rene, kaya nagulat iyon sa biglaang pagsulpot ko. Noong matapat ako sa ulo noon, ay sinaksak ko ng mahabang itak ang mata, kaya hindi na iyon makakita ng maayos, at doon naman bumangga sa isa pang ibon na nakasunod din sa likuran ko. Bagsak sila pareho sa lupa. Rene! Puruhan mo na agad! Sigaw ko pa rito. Mabilis namang binalikan ni Rene iyong ibon na humahabol sa kanya, at sinaksak naman sa kabilang mata, papatagos sa kabila. Panay pa rin ang kawag ng malapad na pakpak noon, at kahit naghihingalo, ay nagawa pang mapitik ng pakpak si Rene at tumalsik ito sa malayo. Mabilis din akong tumayo at tinungo ang nakabulagta pang ibon na humahabol naman sa akin. Sinaksak ko iyon sa gilid na bahagi ng ulo. Buong bigat ko na ang aking ginamit para maibaon ko ng buo ang itak at nang mapatay na talaga. Nakita kong dumaan lang sa unahan ko si Tingting. Kuya Lino! Ayaw ako nitong tantanan! Sigaw pa nito ng malakas. Sabi ko naman, Tingting! Lumigo ka sa kaliwa! Tapos diretso lang ng takbo! Nasa unahan si Clea nakabang! Sigaw ko pa rito dahil nakita ko si Clea na may hawak na lubid na tinalian ng kapirasong kahoy sa dulo. Pagkalihis ni Tingting kay Clea ay biglang tumayo si Clea sabay bato noong lubid. Pumulupot iyon sa mahabang liig ng ibon. Rene!
Tara, tulungan natin si Clea! Madadala siya pa itaas kung siya lang! Sigaw ko pa dito. Mabilis kami na rin na tumakbo. At sakto lang na umangat na si Clea sa lupa at madadala na sa paglipad noong malaking ibon nang mahawakan ni Rene ang binti ni Clea. Pagkalapit ko naman ay tumalon na rin ako kaagad sabay kapit sa bewang ni Rene. Kaya imbis na tumuloy sa pag-angat ay hindi na kinaya ng ibon ang bigat naming tatlo. Napasubsob na lang iyon sa lupa. Hinila pa namin ang lubid habang tumatakbo para hindi makatayo ang ibon at hindi na rin makapanlaban. Nakasunod na si Tingting at tumalon bigla sa ibabaw ng ibon habang panay ang saksak sa likod noon. Dahil sa katawan ang kanyang tinatamaan kaya hindi agad napupuruhan. Binitawan ni Clea ang lubid. Kami na lang ni Rene ang nagpapatuloy sa paghila. Tapos sinalubong ni Clea ang kinakaladkad naming ibon at sinaksak din sa mata. Doon na iyon ang hina at hindi na nagtangkapang bumangon. Kaya huminto na rin kami ni Rene sa paghila ng lubid. Pinagtulungan pa ni Clea at Tingting ang pagtagpas ng liig noon hanggang sa maputol. Magkakalapit kaming naupo sa talahiban habang habol-habol ang hininga. Hindi na nga nakatiis si Tingting at humiga na rin sa talahiban habang patuloy sa paghingal. Sabi ko naman, "Ano, kaya pa?" Sabi naman ni Tingting, "Pwede bang umayaw na Kuya Lino?" Si Clea naman ang sumagot, "Oo, pero maghahanap ka ng sarili mong portal." "Ha? Bakit?" "Kasi hindi ko na kaya gumawa ng sariling portal. Nakikitap lang ako sa mga bagay na konektado sa kaharian. Kagaya ng sa puno ng balete sa mundo nyo. Daanan talaga iyon mula sa mundong ito, papalabas sa mundo ng mga tao. Kaya parang susi lang ang meron ako, iyon yung orasyon. Pero hindi ko kayang gumawa ng sariling pintuan, papalabas sa mundo nyo." Natawa naman ako matapos magpaliwanag ni Clea. "Oh, narinig mo na ang saguting. Wala ka ng choice, kundi ang ipagpatuloy ang misyon." Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Tingting. Sabi naman ni Clea, "Tara na, ipagpatuloy na natin ang paglalakbay. Hindi natin alam kung ano-anong mga nilalang ang nagising natin sa ingay natin ngayon at nabulabog ng mga buwitring iyan." Kahit hindi pa sapat ang pahinga, ay tumayo na ako. Hinila ko na lang si Tingting para makatayo. Halata kasing pagod na pagod siya dahil nakanganga habang humihinga sa bibig. Pagkabangon ay muli na naming ipinagpatuloy ang paglalakad. Medyo lumiliwanag na noon kaunti, kaya medyo nakakampante na kami na hindi na magiging sobrang delikado ng paglalakbay namin laban sa mga kung ano-anong mga nilalang ng kabilang mundo. Bigla akong may naalala na nagpalungkot sa akin. "Clea, ibig ba sabihin, sarado na ngayon ang portal ng hardin?" "Oo, Lino eh." Napahinto naman si Tingting sa paglalakad, sabay sabing, "Ha? Ibig sabihin, lahat ng pinagdaanan nating hirap ay baliwala na lang?" Sabi naman ni Clea, "Oo, parang ganun na nga. Pero may naiisip pa akong paraan." "Ano naman yun?" "Hindi nyo ba alam na hanggat walang pahintulot ng kaharian ay hindi pwedeng umalis sa binabantayang bulaklak ang mga diwata?" "Oh, ano naman? Kung isinasarado ang portal ng hardin, paanong nakakalabas ng hardin si Sidhi upang makipagkita sa tito ni Rene?" Baka naman may ibang sikretong daan, parang employees entrance." "Tama ka, Lino. Iyan nga ang iniisip ko. Maaaring meron noon. Kapag malapit na tayo sa hardin, ay magtatanong-tanong ako sa mga koneksyon ko. Baka may alam sila. At sana lang meron. Para meron pa tayong pagkakataon na makapasok sa hardin kahit sarado na ang portal." Habang nagpapatuloy kami sa paglalakad, ay biglang nagbago ang itsura ng lugar. Iyon bang naging parang gray ang paligid
at nawala ng kulay ang mga dahon. Clea, anong nangyayari? Bakit parang napunta tayo sa ibang dimensyon? Hala Lino, nakarating na yata tayo sa teritoryo ng mga Nephilim. Ha? Anong Nephilim? Hindi ba Nephilim ang ibig mong sabihin? Iyong anak ng mga tao sa anghel? Hindi Lino. Tama ka, Nephilim yung ibig mong sabihin. Ang Nephilim ay anak ng mga engkanto sa Burhamin. Engkanto o diwata ang nanay, tapos Burhamin ang tatay. Ha? Posible yun? Gulat na tanong ko pa. Oo naman, ang kwento ng tatay ko dati, may mga kaibigan siyang mga Nephilim. Eka, may tatay ka? Anong tingin mo sa akin, Lino? Kabuti, na bigla na lang umusbong sa lupa? Wala ka kasing naikikwento sa amin tungkol sa pamilya mo. Patay na sila, Lino. Noong magkaroon ng malaking digmaan dito sa mundo namin, kasamang sumabak sa labanan, lahat ng mamamayang diwata at engkanto. Nasawi ang aking ama sa labanan. Ang aking ina naman ay nakatalaga sa panggagamot ng mga sugatan. Pero noong mapalibutan ng mga kalaban ang kinaroroonan nilang kampo, lahat sila ng mga apotekari ay kasamang pinatay. Leia, ano yung aponikari? Tanong pa ni Tingting. Apotekari, mga tagapaghanda ng gamot. Parang nurse sa mundo nyo. Kasama sila ng mga medikos o doktor. Sila ang naghahanda ng gamot. Ang mga gamot kasi dito sa amin ay hindi katulad ng mga gamot sa inyo na nasa tableta na at iinumin na lang agad. Dito sa amin ay galing sa mga buto ng prutas at halaman. Kaya hindi mabilis gawin. Kaya ayun, kasama ang nanay ko sa mga pinatay sa kampong iyon. Nasaan ka pala noon? Tanong ko naman. Nasa mundo nyo, naggagala. Bata pa ako noon eh. Lagi na talaga akong naroon sa mundo nyo. Mas gusto ko roon. Karamihan ng nakikita ko ay bago sa paningin ko. Teka pala, balik na tayo sa sitwasyon natin ngayon. Bakit nag-iiba ang kapaligiran kung napunta lang tayo sa teritoryo ng mga Nephilim? Ganito kasi yan, Lino. Alam nyo naman siguro na mortal na kalaban ng mga engkanto ang mga Burhamin. Kaya ibig sabihin, bawal talaga sila rito sa mundo namin. Dahil sa nagkaroon na nga ng asawang engkanto at anak ang mga Burhamin, kaya nagbago na rin sila ng pananaw. Hindi na katulad noong mga mapaminsala sa mundo nyo. Pero syempre, sa pananaw ng kaharian, walang nagbago. Kalaban pa rin ang turing sa kanila. Dahil sa kanilang tinataglay na itim na kapangyarihan sa kanilang katawan. Kaya bumuo ang kaharian ng hukbo na tutugis sa mga Burhamin na narito sa mundo namin. Sila ang tinatawag na mga tagapatas. Sumingit naman ako sa paliwanag ni Clea. Teka, kung meron palang binuong hukbo ng mga tagapatas ang kaharian, papaanong meron pa ring mga Burhamin sa mundo nyo? Makapangyarihan ang mga Burhamin, Lino, di ba? Alam kong alam nyo yun. At matalino naman ang mga engkanto at maraming alam sa lihim na karunungan. Kaya pinagsama nila ang talino ng mga engkanto at diwata sa kapangyarihan ng mga Burhamin. At nakabuo sila ng isang aparato na puprotekta sa kanila. Hindi rin mararamdaman ng mga tagapatas o kahit pa ng pinakamagagaling na salamangkero ng kaharian ang kanilang presensya. Dahil walang itinara ang mga Burhamin sa kanilang kapangyarihan, ikinarga nila lahat sa aparato. Kaya kahit lumabas sila ng teritoryo, ay hindi sila matutugis ng mga tagapatas. At hindi rin basta-basta matutunto ng mga iyon kung nasaan ang pamayanan ng mga Nephilim. Kahit nga ako ay hindi pa nakakarating sa pamayanan nila. At kung sakaling hindi sinasadya na makapasok ang hukbo ng kaharian sa teritoryo nila, hindi rin gagana ang kanilang kapangyarihan. Kailangan nilang lumaban ng mano-mano. At kung ako ang tatanungin mo, ayaw ng mga kawal ng kaharian ng ganoon. Dahil sanay sila na ang sandatang kanilang ginagamit ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ibig bang sabihin, wala rin akong kapangyarihan dito? Tanong ko pa kay Clea. Di subukan mo. Ermitanyo, kumusta ang kapangyarihan natin? Uwi ka ako pa, sabay kuyom ng aking kamay.
para sana magpalabas ng kahit maliit na espadang kyanite. Lino, pasensya na. Pero hindi ko maintindihan. Battery empty tayo dito. Sabi ko naman, kahit mula sa kidlat, wala tayo. Wala talaga, Lino. Hindi rin tayo makakonekta sa kapangyarihan ng kidlat mula sa kalangitan. Sabi ko na lang, baka mahina lang ang reception kaya wala tayong signal. Pero hayaan mo na, ermitanyo. Ang mahalaga, buhay ka pa rin kahit wala tayong kapangyarihan. Ano, Kuya Lino? Tanong pa ni Tingting. Oo, Ting, tama si Clea. Walang gumaganang kapangyarihan dito. Grabe pala talaga, Kuya Lino, no? Ang aparato ng mga Nephilim. Oo, Ting. Mukhang bigatin ang mga scientist nila dito. Nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad kahit pa parang nakakaantok ang kapaligiran kasi nga black and white lahat. Hanggang sa makarinig kami ng mabibilis na yabag ng mga paa na parang tumatakbo mula sa unahan. Namalayan na lang naming napapalibutan na kami nang hindi bababa sa 20 malalaking nilalang. Mga burhamin? Wika ko pa. Sabi naman ng isa sa mga nilalang na iyon. Sino kayo? Mga lapastangang pumasok sa teritoryo namin. Padala kayo ng Abalon, no? Hindi kami mga taga-Abalon. Tao kami. Kaming dalawa lang pala. Tapos itong dalawa naman ay mga engkanto. Pero kasama naming namumuhay ang dalawang yan sa mundo ng mga tao. Nauutal na paliwanag ko pa. Nakakatakot kasi sila dahil mga nakamaskara ng nakakatakot. Tapos ang lalaki pa. Mabuti sana kung may kapangyarihan kaming magagamit. Wala kahit kaunti. Kaya ibig sabihin, wala talaga kaming kalaban-laban sa mga iyon. Dalhin ang mga espiyang yan! Sigaw pa ng isa. Mabilis naman nagsilapit ang ilan at tinalian kami sa kamay. Sabi naman ni Tingting, hala, kailangan pa talagang talian? Para namang papalag pa tayo. Ang dami na nga nila, ang lalaki pa. Kuya Lino, anong plano natin ngayon? Sabi ko naman. Ha? Plano? Di sumama ng mapayapa para hindi tayo mabugbog ng mga ito. Ano ba naman yan, Kuya Lino? Hindi yan yung planong tinatanong ko. Kung paano tayo makakatakas. Bakit, Ting? Sa tingin mo, mas mabilis tayong tumakbo sa kanila? Ang iiksi ng binti natin kumpara sa mga yan. Isang hakbang nila, 3 na sa atin. Kaya kahit paunahin pa nila tayo sa pagtakbo, ay siguradong maaabutan pa rin nila tayo. Iiling-iling naman si Tingting at hindi na sumagot pa. Wala na nga kaming nagawa noong itulak kami para paglakarin papunta sa lugar na hindi namin alam kung saan. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 190. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama,
horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentiliso ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat po kina Anthony Artisano, Jovi Taghab, Maria Victoria, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sarjane Katsdorms, Christine Olson, Liay Estoque, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha, at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, idiwag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli
Sa iba pang mga paparating nating kwento, mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.